Isang madilim na gabi, puno ng tensyon, sigawan at hindi mabilang na mga katanungan. Ang Pilipinas tila nasa pelikula pero hindi ito gawa-gawa. Sa kalagitnaan ng gabing nagbabaga, naganap ang isang drama na hindi mo aakalain. Ito ba ang simula ng mas matinding labanan sa politika? Kung akala mong alam mo na ang lahat patungkol sa hidwaan ng Marcos at Duterte, maghintay ka. Ang kwentong ito ay mas komplikado at mas nakakaakit kaysa anumang drama sa telebisyon. Pero mas nakakagimbal, tila nagiging katuparan ito ng mga propesiya ng pagkakahati-hati. Huwag ninyong akalain na ako'y pumarito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi tabak. Mateo 10 verse 34. Ito na ba ang tabak na tuluyang maghihiwa sa politika ng Pilipinas? Ang nangyari noong Nobyembre 23 ay hindi lang isang simpleng press briefing. Isa itong yugto na nagbunyag na malalalim na sugat sa pamahalaan. Isang gabi na nagpapaalala sa atin na sa politika, walang permanenteng kaibigan at walang sinisino ang paghahati. Gusto ba makakipag-reconcile na iyong dating ka-unit team sa iyo? Yan ba may katotohanan? No, I've not received any requests for a sit-down or any meeting with President Marcos. I have no ill feelings with him. I have problems with his performance as president. Nagsimula ang lahat nang magpatawag ng midnight press briefing ang Office of the Vice President. Si Zuleika Lopez, Chief of Staff ng OVP, ay nakaharap sa kamera. Mula sa kanyang detention facility, ang kanyang paligid ay madilim, tila simbolo ng sitwasyong kanyang kinalalagyan. Hawak ng takot at galit, sinabi niya, siya ay pilit inililipat ng House Committee sa Women's Correctional Facility kahit walang abogado sa kanyang tabi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita. Wala ng batas sa bansang ito, wika niya, habang inilahad kung paano di umano'y pinasok ng 9 na katao ang kanyang kwarto. Sinumukang kunin siya ng walang tamang proseso. Sinabi niyang tinanggalan pa siya at ang kanyang assistant ng cellphone. Parang eksena sa isang kwento ng diktatorya. Hindi ba? Ngunit ang tanong, sino ang nasa likod ng kautosang ito? Sino ang nakinabang sa ganitong paggigipit? Sa ganitong kaguluhan, naalala ko ang sinasabi ng Biblia sa Mateo 12 verse 25. Ang bawat kaharian na nahahati laban sa kanyang sarili ay mawawasak at ang bawat lungsod o sambahayan na nahahati laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Habang si Lopez ay nagpapaliwanag, bigla na lang lumitaw si Vice President Sara Duterte sa Zoom call. Ito ang sandaling nag-iba ang tono ng briefing. Si Duterte, kilala sa kanyang matapang at prangkang personalidad, ay hindi nakapagpigil sa kanyang galit. Isinaboses niya ang damdaming hindi niya naitago. Hindi niya nakaya. Nasasaktan siya at hindi ko papayagang ganito na lang ang mangyari, sambit niya habang si Lopez ay umiiyak sa background. At dito naganap ang hindi inaasahan. Sa kalagitnaan ng briefing, hindi lang si Lopez ang naglabas ng hinaing, si Duterte ay nagbitaw ng salitang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang ginang na si Lisa Araneta Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Sa harap ng media, sinabi niya ang mga salitang hindi mo akalain na manggagaling sa isang vice presidente. Sinungaling, sambit niya, tungkol sa Pangulo sabay patutsada sa pangakong 20 pesos kada kilo ng bigas na hindi natupad. Sinabi rin niyang si Romualdez ay kailanman hindi mananalo bilang Pangulo dahil walang boboto sa kanya. Ngunit ang nakagigimbal ay ang kanyang revelasyon. Sinabi ni Duterte na kung siya'y mapapatay, inutusan na niya ang isang asasin na tapusin ang buhay ng Pangulong Marcos at ni First Lady at ganoon din ni Romualdez. Ang ganitong pahayag ay parang eksena sa isang pelikula, ngunit ito ay tunay nangyari. Tila nagiging totoo ang sinasabi ng Biblia. Ang kapatid ay pinagkakanulo ang kanyang kapatid upang ipapatay at ang ama at ang mga anak ay maghihimagsik laban sa kanilang mga magulang at ipapatay sila. Mateo 10 verse 21. Habang tuloy-tuloy ang kanyang pagbatiko, si Lopez ay maririnig pa rin sa background, umiiyak at kalaunan ay nagsusuka. Sa gitna ng tensyon, tumayo si Duterte mula sa kanyang upuan at iniwan ang briefing upang humingi ng ambulansya. Sa oras na iyon, tila sumabog na ang natitirang manipis na benepisyo ng duda tungkol sa alyansa ng Duterte at Marcos.
ang kanilang relasyon na minsang inakala ng ilan na matatag ay nagpakita ng mga bitak at kung totoo ang sinasabi ng propesiya na ang bawat kaharian na hati ay babagsak, ano ang mangyayari sa ating bansa? Hindi nagtatapos dito ang kwento. Nang magkalinawan, dinala si Lopez sa ospital matapos siyang magsuka at mawalan ng malay. Dinala muna siya sa Veterans Memorial Medical Center, ngunit kalaunan ay inilipat sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Kasama siya ni Duterte habang ang kanyang kalusugan ay inaasikaso, ngunit kahit sa kalagitnaan ng pag-aalaga sa kanyang tauhan, ang mga salitang binitawan ni Duterte ay patuloy na nag-iwan ng tanong, may kapatawaran ba ang ganitong galit? O tuloy na bang magkakawatak-watak ang kanilang kampo? Ang tanong na dapat nating harapin, sino ang tunay na biktima? Si Lopez na ngayon sumasagisag sa isang sistema ng politika na puno ng tensyon at kaguluhan? Si Duterte na tila hindi mapigilan ang kanyang damdamin? O tayo mismo na mga Pilipino na nanonood sa pagbagsak ng pagkakaisa ng ating liderato? O ang ating Pangulong Bongbong Marcos ba? Siya ba ang may sala? Ang gabing iyon ay pulo ng luha, sigawan at pagbabanta. Pero tandaan, ito pa lang ang simula ng mas malaking kwento. Tulad ng sinabi sa Biblia, at magkakaroon ng digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan, ngunit ang wakas ay hindi pa darating. Mateo 24 verse 6. Ang tanong, ano ang susunod na kabanata sa teleserye ng politika ng Pilipinas? Sino ang makikinabang? Sino ang malulugi? Manatiling nakatutok sapagkat sa bansang ito ay puno ng drama. Ang tunay na laban ay hindi sa kamera, kundi sa aksyon na susunod. Ang tabak ay nakaamba. Sino ang tatamaan? Sino ang matitira? Sabay natin itong abangan. Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng politika, hindi natin maiiwasang bumalik sa isa sa pinakamakapangyarihang pahayag sa Biblia tungkol sa mga pagkakahati-hati. Marcos 3 verse 24, kung ang isang kaharian ay nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili, ang karyang iyon ay hindi magtatagal. Ang eksenang naganap noong gabing iyon ay isang salamin ng realidad na madalas nating itinatanggi. Ang pagkakahati-hati ng pamahalaan ay hindi lamang isang isyu ng mga lider, kundi isang mas malawak na salaysay na nagdudulot ng epekto sa bawat Pilipino. Naisip mo ba kung paano tayo apektado ng ganitong labanan? Sa bawat insulto, bintang at pagbabanta, sino ang tunay na nagdurusa? Ikaw, tayong lahat. Mateo 15 verse 4, sapagkat kung ang bulag ay papatnubayan ang bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Hindi ba ito ang ating nararanasan ngayon? Ang mga lider na dapat sanang nangunguna sa pagkakaisa ay tila naliligaw, dala ng kanilang personal na agenda. Ngunit habang pinag-uusapan natin ito, nararamdaman mo ba na mas lalo kang hinihila papasok sa usapin? Hindi mo na mamalayan, pero habang iniisip mo kung saan hahanto ang lahat ng ito, naiintindihan mo na ang sitwasyong ito ay mas malaki kaysa sa inaakala mo. Balikan natin ang eksena noong gabing iyon. Si Zuleika Lopez na sa dilim, umiiyak, halos hindi makapagsalita. Si Vice President Duterte, galit na galit, umaharap sa kamera at binbitawan ang mga silang tila lalong nagpapalalim ng lamat sa relasyon nila ni Pangulong Marcos. Napakatensyonado, di ba? Parang hindi na maitatama. Pero ito ba ang punto kung saan dapat na tayo mawala ng pag-asa? Hindi kailanman sinabi ng Biblia na ang pagkakahati-hati ay magtatapos ng madali. Ngunit ito rin ang paalala sa atin na kahit sa gitna ng kaguluhan ay may liwanag. Unang Korinto 14 verse 33. Sa kabila ng galit at akusasyon, posible pa bang magkaroon ng reconciliation? O mas pipiliin nilang magpatuloy sa ganitong labanan? Ikaw, bilang taga-subaybay, paano mo ito nakikita? Pero bago mo sagutin ang mga tanong na iyon, sagutin mo muna ito. Ano ang papel mo bilang Pilipino sa gitna ng pagkakahating ito? Tumutulong ka ba upang maibsan ang tensyon o nagiging bahagi ka ng problema? Habang iniisip mo ang mga kaganapang ito, tandaan ang sinabi ng ating Panginoon Jesus, 1:8 verse 7, ang sinumang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato. Madali tayong humusga sa mga lider na ito. Madali tayong magsabi na sila ang dahilan ng kaguluhan. Ngunit bago natin iyon gawin, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano tayo tumutulong sa pagkakaisa? Nagdarasal ba tayo para sa ating bayan? Gumagawa ba tayo ng paraan upang mas mapabuti ang ating komunidad? Marcos 9 verse 50, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang paalala sa atin na kahit sa gitna ng kaguluhan,
Ang solusyon ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Ang politika ay maaaring maghati, ngunit ang pananampalataya ay may kapangyarihang magbuklod. Pero bago mo isiping sapat na ang simpleng pananampalataya, alam mo may mas malalim pang tanong, ano ang magiging susunod na hakbang ng ating mga lider? Ang gabing iyon ay tila hudyat ng mas malaking pagbabago sa politika ng Pilipinas. Pero tandaan, ito pa lang ang simula. Ang mga sinabi, ang mga galaw, at ang mga desisyon nila ay bahagi lamang ng mas malaking kwento na unti-unti nating natutuklasan. Ang tanong ngayon, may pag-asa pa ba sa pagkakaisa? Ito ang tuluyang pagbagsak ng alyansa na dati inaakala nating matibay. Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Habang tinutunghayan natin ang mga susunod na kabanata ng hidwahang ito, tanungin ang ating mga sarili, ikaw, anong bahagi ang ginagampanan mo sa kwento ng bansang ito? Kung sa tingin mo tapos na ang kwento, nagkakamali ka. Sapagat ang tunay na labanan ay hindi pa nagsisimula. Abangan ang susunod na yugto, kung saan ang nakaraan, kasalukuyan at hinarap ay magtatagpo. At ikaw, nang hindi mo namamalayan, ay bahagi pala nito. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagkakaisa na nananalangin sapagkat ang aming pong bansa ay nasa gitna ng kaguluhan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaisang manalangin, na magkaroon nawa, Panginoon, ng kapayapaan. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan ng aming pag-iisip. Maging ang aming mga lider, tulungan niyo po sila na magkaroon ng kapayapaan ng pag-iisip upang sa ganon ay magampanan nila ang kanilang mga tungkulin para sa aming bansa. Gabayan, Panginoon, ang mga tunay na biktima. Bigyan kami, Panginoon, ng nararapat na hustisya. At ganoon, Panginoon, bigyan kami, Panginoon, ng nararapat na pag-aalaga at aruga na kahit na hindi ito may bigay ng aming pong bansa, ay naniniwala kami na 100% ay tutugunan ninyo ang aming mga pangangailangan at proteksyon. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos at patnubayan ang bawat pamilya ng bawat isa mula ngayon at magpakilanman, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at salamat sa pagdinig ng aming panalangin sapagkat ito sa aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.